So yan mga paps, bali tuturo ko lang sa inyo kung paano ko kinabit tong rider mags ko, ano. Gawa ng may mga nagtatanong kung paano ko daw kinabit mga paps. So dito tayo sa likod mga paps, ano. Dito wala naman ako masyadong binago dito mga paps, ano. Dito sa sprocket, yung stock pa rin to ng RS125 mga paps. Pati yung flange nya dito mga paps, stock pa rin. Tsaka yung rubber damper, yun pa rin yun, yung stock pa rin ng RS natin mga paps. Kasi itong ehe nya, stock pa rin yun. Bali dito, yung spacer mga paps. Bali bumili ako ng mags spacer ng Rider 150, harap likod mga paps, yung pangilid. Yan. Pero yung nagamit ko lang dito sa likod mga paps, isa lang, yung dito lang sa kanan. Kasi yung dito, yung spacer dito mga paps, stock pa rin ng RS natin. So, syempre para may kabit natin yung mags mga paps dito sa likod, bumili rin ako ng caliper, yun pang rider din to, yun. Tapos dito mga paps, ito lang yung ginawa kong bracket, ano. Ito yung sa nilalagay sa ano mga paps, sa kadena, para humigpit yung kadena yung naglalaro siya. Yung dito nakalagay mga paps, para humigpit tong kadena. Yan. Yan yun. Meron kasi ako niyan dati, sira na, kaya tinanggal ko. Dito ko siya kinabit para ginawa kong bracket mga paps. Kasi dati dito lang nakatama, parang hindi masyadong naglalaro tong caliper ko, kaya ginawan ko na lang ng bracket. Ayan, ito lang naman. Tapos bumili ako ng brake hose kasi tinanggal ko yung foot brake ko, ginawa kong hand brake mga paps. Ginawa kong hand brake yung likod ko. So yun, ito lang naman ang pagkakadali ko dito sa likod. Tapos yun, tinanggal ko na rin yung bakal dito na nagsusupport sa brake panel ng stock natin mga paps. Tinanggal ko na para pag naglaki ako ng gulong, hindi siya tatama dito. Kasi pag di ko tinanggal ko kasi yan mga paps, pag naglaki ako ng gulong, tumatama yun dito yung ano, yung bakal ng nagsusupport dun sa brake panel, kaya tinanggal ko na lang. So yun, naka rider type na rin pala ako mga paps. Saka ito pang rider din to. So dito tayo sa harap mga paps, no? Dito may nagme-message sa akin kasi dito na sa harap hindi niya daw may kabit. Dito mga pasunaw sa harap, bali mili rin ako ng spacer, yung panggilid. Ayan, binili ko yan. Pati ito binili ko yan. Bali apat yung binili ko, yung harap likod. Kaso yung nagamit ko nga lang dun sa likod, isa lang. Kasi yung kabila, stock pa rin ng ating RS. So dito mga paps, no, hindi talaga siya kasya. Gawa ng may nagbawas ako dito lang ano, ng 5mm. Ito. Ayan. Ito mga paps, yung tawag nito, stopper ng gearbox natin mga paps. Dun sa stock ha. Yan yung stopper ng gearbox natin. Ito yung binawasan ko nung 5mm. Kasi pag di ko binawasan mga paps, tumatama tong mags.
to, tama to. Kaya binawasan ko na lang ng 5 mm para hindi tumamat. Kasi pag di mo siya binawasan ito, hindi mo may papasok ko na. Yung bagitan mo. Kasi mahaba kasi siya. Kung hindi mo siya babawalan, hindi mo may papasok ko na. Kaya binawasan ko para pumasok. Tapos dito mga paps, no, bali ito may nabili akong bracket sa shop. Hindi ko alam kung pang anong bracket to. Ginawa ko, nagbutas na lang ako, gawa nang hindi siya akma dun sa butas. Ayan, yan lang yung mga paps. Tapos yun, okay na, goods na yung mga paps. Yung naikabit ko na. Tapos bali yung sensor niya mga paps, no, kasi naka-digital na rin ako. Ayan. Ito yung sensor ng ng speedometer ko para gumagana pa rin yung speedometer ko. Hindi ako naglagay dito sa mags. Hindi ako nag-bracket dito. Kasi parang napapangitan ako. Ginaya ko na lang dito sa rider, sa mga rider na gumagana lang yung speedometer mo pag umiikot ng gulong. Yan yung magnet mga paps. So yun, yan lang mga paps. Sana may nakuha kayong idea kung magko-convert kayo ng rider 150. So yun mga paps, thank you.